Kanina po, na-discover, ibinunyag ni Secretary Vince Dizon na maraming project ng DPWH sa iba't ibang lugar, overpriced sa mga materyales. Mantindi ito. Talagang DPWH, no? Sila na siguro ang sila na nagkusa na magsabi. Kesa naman sabihin nung madiscover na naman, parang pinagtatakpan nila, di ba? Kaya sinabi po ni Secretary Dizon na sa kanilang pagtingin, pag-imbestiga sa mga materyales na ginagamit sa mga project, alam mo ba kung ilang porsyento ang overprice? 20 hanggang 30% overprice. Grabe, no? Kabilang na dito, bakal at semento. Kaya ang mungkahi ni Senador Loren Legarda, bawasan na lang ang budget ng DPWH sa lahat ng infra projects. Ibig sabihin ito, ang paggawa ng tulay ay ganito, 100,000 o 1,000,000, 100,000,000. Yung overpriced na presyo, 20-30%, i-slash na siya. Tama, kasi ganyan din ang panukala ng kanyang anak si Lian Libiste. Di ba, ang gagawin na lang daw, kasi di ba, over lagi ang presyo. So kung magkano man ang hinihingi ng DPWH, bawasan ng 20-25%. Yun nga. Para balik daw doon sa talagang original price. Pero ako naman dyan, tingnan muna kung ano yung mga materyales, no? Kasi baka naman ma-compromise yung tibay. Baka maging substandard naman, Tama din naman. Ang sabi naman ni Secretary Dizon, tuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa mga opisyales ng DPWH at mga kontratistang sangkot sa maanumalyang kontrata at mga proyekto. Ia-adjust din niya ang halaga ng ongoing projects ngayong 2025 hanggang 2026 para masigurong walang overpricing sa mga susunod na taon. Kabilang po sa kakasuhan. Sino yan? SunWest Corporation. Yan. Sana, At ilang pang construction company tulad ng mga pag-aari ng mga diskaya. Ayan. Sige, pakinggan natin si Secretary Dizon ba ito? Magsasalita. Let's have a clear formula so that if any senator or representative or even LGU, your mayor, etc., how are we allocated? Bakit siya ganito? So walang inggitan kasi scientific, di ba? Kung scientific, kung science-based lahat, hindi kung sino malapit sa kusina, hindi arbitrary, hindi yung naglagay. Sen Gatchalian told me, yung ang laki-laking budget previously sa Valenzuela, they didn't even know where the budgets came from. It just appeared there. His brother was mayor, didn't even know. So, having said that, I hope I'm very clear. I thank you for your service to the nation, all of you, DPWH, since 1998, since I sat here. But I ask similar questions, maybe more enlightened now, because of what I've learned from the hearings and from talking to people. There are many honest and dedicated people, and we want you to keep your jobs and help us get the job done well. But the changes must not be a mere change of face, but must be a change in systems. So my question is, ano po ang inyong pag-compute po ng NEP ng 2026? At pangalawa, paano nyo gagamutin yan sa 2026 na kaya naman namin gawin within the next 30 days before we go on plenary? A few weeks actually. Thank you. Mr. Chairman, Madam Senator, thank you very much for all your inputs. No, very, very important. But let me just categorically answer them. Number one, to be quite frank, up until now, kami po ni Yusek Conti, gamang ako sa kanya ng ilang linggo, hanggang ngayon po hindi namin naiintindihan kung paano inallocate yung 2026 budget among legislative districts. There is this formula supposedly, which parametric formula which considers population, land area, etc., etc. But we really cannot understand it. And to be honest, when Yusek Conti did a random check, hindi din nasusunod. No, so clearly there is something wrong with that formula. That's why moving forward, unfortunately, that is all we can do right now.
No, the budget now is in the hands of Congress, and of course we leave it up to the wisdom of Congress having the authority over making the budget more responsive to what our people's needs, but moving forward for 2027, we are going to completely scrap that formula of the former DPWH officials, and we will make the formula simpler, more straightforward, and will really be responsive to the needs of the community, and thereby making it more equitable. That is our commitment to the Senate and to the people, Mr. Chairman. Matindi pala dyan, ano? Grabe. Yung palang ipinropose na budget para sa DPWH. Itong 2020, para sa 2026, ha? Oo. Ang gumawa pa yung nakaraan. So, Yes. hindi nila maintindihan bakit may mga anong pinaglalaanan nito. Kasi nung pumasok si Secretary Dizon, gawa na yung budget eh. Oo, kalahati na. Buo na. Yun nga. Oo. Hindi nga nila maintindihan. Siguro, may plano na naman eh, no? May plano na namang... Nagtagumpay na kasi sa 2025. Oo. Kaya nga gusto ituloy yung 2026. Talaga naman, oo. Nabulgar lang ito nung sona nga na Pangulong Bongbong Nelson eh. Di ba? Ay kung hindi nabulgar, kaya nga sa 2026 dapat may pasok para na naman eh. Dapat pala talagang sinusuri itong 2026 budget, ano? Oo. Sabi naman ni Senador Bongo, dyan din sa hearing na yan. Sa issue na yan, oo. Sabi niya, seek the truth, not the script. Pakiusap niya. Hanapin ang katotohanan. Hindi yung Kung ano yung script na dapat na... meron bang script na gano'n? Mukhang okay naman eh. Ayon kay Senador Go, kaisa siya sa panawagan na sampahan na ng kaso ang mga responsable sa katiwalian. Naniniwala rin siya sa dignidad at katatagan ni Dizon para linisin ang katiwalian sa pamahalaan na nagmula sa kanyang ahensyang ginagalawan. Sa kabilang banda, suportado po ni Go ang panukalang pondo para sa DPWH para sa taong 2026. Ayan. Napansin naman, nakadalawa yung nakapansin eh. Una, si Senador Alan Peter Cayetano. Oo. Nakita niya yung itsura ni Secretary Vince Dizon eh. Haggard na Sabi haggard niya, na eh. mukhang ang laki na pinagbago mo mula noong nasa DOTR ka pa. Kasi parang nakababatang kapatid ni Alan Cayetano yan si Ganun Vince ba? Dizon eh. Oo, eh. Ang sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, Oo. ako'y nalulungkot sa'yo. Kay Secretary Dizon? Pakinggan natin. Sige nga. Ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng dalawang taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Ayun.